What's up mga Gen Z? Kumusta kayong lahat dyan? Handa na ba kayong matuto ng Araling Panlipunan 8? Ako nga pala si Sir Enrique o Sir E for short. Samahan niyo ako at maglalakbay tayo upang tuklasin ang exciting, surprising at hindi boring na kasaysayan ng mundo. O, handa na ba kayo? Ihanda na ang module mo at magsimula na tayo. Pero bago tayo tumungo sa ating paksa, balikan muna natin ang mga natutunan mo sa episode 13 tungkol sa ang kabias ng Chino sa Silangang Asya. Unang katanungan, ano ang tawag sa eksaminasyon na kailangang ipasa ng isang sibilyan para makapagtrabaho sa gobyerno? Forced labor o civil service? Kung civil service ang pinili mo, tama ang sagot mo. Ikalawang katanungan, ano ang ibig sabihin ng pangalang Shi Huangdi? Unang emperador o dakilang emperador? Kung ang sagot mo ay unang emperador, magaling, tama ka. Ikatlong katanungan, naniwala ang mga Shang na ang espiritu ng mga yumaong ninuno ay may kapangyarihang magdala ng swerte o kamalasan sa mga nabubuhay na miyembro ng pamilya. Tama o mali? Kung tama ang pinili mo, you've got it right. Ikaapat na katanungan, ano ang tawag sa paniniwala na ang awtoridad ng mga hari ay nanggagaling sa kalangitan kung saan ang mga mabubuti at makatwirang pinuno lamang ang pinahihintulutang mamuno? Dynastic cycle o mandate of heaven? Kung mandate of heaven ang sagot mo, bravo, tama ka. Huling katanungan, sino ang pinuno ng malaalamat na dinastiyang Xia na pininiwalaang nagpahupa ng isang dakilang baha sa China noong sinaunang panahon? Emperor Yu o Shi Huangdi? Kung Emperor Yu ang sagot mo, tama ang sagot mo. Ang galing talaga ng mga kabataang Gen Z. Sigurado akong marami kang natutuhan sa episode 13. Kaya for sure, ready ka na sa huling paksa ng module na ito. Noong nakaraang episode, tinalakay natin ang kasaysayan ng sinaunang kabiasnan ng China. At ngayong araw na ito, tatalakayin naman natin ang isa sa mga pinakamasarap pag-aralan na paksa sa world history. Ang kabiasnang Egypt sa Africa. Ang paksang iyan ay napapaloob sa kasanayang nasusuri ang sinaunang kabiasnan ng Egypt, Mesopotamia, Indus at China batay sa politika, ekonomiya, kultura, relihiyon, paniniwala at lipunan o MELC5. At para sa episode na ito, bibigyan natin ng focus ang mga sumusunod na kasanayang may kinalaman sa MELC5. Number 1, naiisa-isa ang mga mahalagang pangyayari sa pagsulong ng kabias ng Egypt. Number 2, nasusuri ang kalagayang politikal, ekonomiya at paniniwala ng kabias ng Egypt. Simulan na natin ang talakayan. Hindi kailanman nagpaiwan ang Africa pagdating sa sinaunang kabiasnan. Tulad sa Mesopotamia, Indus Valley at China, may umusbong rin na mayamang kabiasnan sa kontinenteng ito. Ang kabias ng Egypt na umusbong malapit sa Nile River. Tinalakay natin sa episode 10 ang heograpiya ng Nile River at natutuhan natin na may malaking impluensya ang ilog na ito sa pagkakatatag ng mga permanenteng pamayanan sa Egypt na magiging isang dakilang kabiasnan. Ang sinaunang kasaysayan ng Egypt ay kadalasang hinahati sa mga panahon batay sa mga dinastiya ng nagaharing pharaoh o paraon. Hindi tulad sa Mesopotamia na ang hari ay kinatawan lamang ng mga Diyos, ang pharaoh ay itinuturing din na mismong Diyos ng kanyang mga nasasakupan. Sila ang tagapagtanggol at kontrolado nila ang pamumuhay ng mga tao sa maraming aspekto. Tungkulin niya na ayusin ang mga irigasyon, pigilin ang baha, pasikatin ang araw, kontrolin ang kalakalan, panatilihin ang hukbo, magpatupad ng mga batas at magpalaganap ng katotohanan at hustisya para sa kaayusan ng Egypt.
Ayon sa mga Egyptologist o mga scholar na pinag-aaralan ang kasaysayan ng Egypt, nahahati sa 9 na panahon ang kasaysayan ng Egypt at uunahin natin ang pre-dynastic period. Ang pre-dynastic period ang panahon na nauna sa mga dinastiya at naganap ng mas maaga sa 3100 before Common Era. Sa panahong ito, ang mga sinaunang Egyptian ay namuhay sa mga pamayanang sakahan malapit sa Nile. Tulad sa Mesopotamia, sumailalim sila sa pamamahala ng mga lokal na pinunong may kontrol sa kalakalan. May mga scribe na sa panahong ito na nakapaglinang din ng sariling sistema ng pagsusulat na tinatawag na hieroglyphics o nangangahulugang sagradong ukit o hieratic sa wikang Greek. Ang sinaunang panulat na ito ay naging mahalaga sa pakikipagkalakalan at pagtatala ng mga pangyayari. Pagsapit ng 4th millennium before Common Era, ang ilan sa mga pamayanang sakahan ay naging malaya at naging sentro ng pamumuhay sa sinaunang Egypt. Tinawag ang mga pamayanang ito na Nome, na naging batayan sa pagbubuo ng lalawigan sa sinaunang Egypt. Nomarch naman ang tawag sa mga pinuno ng Nome. Ang sumunod na panahon naman ay ang Early Dynastic Period o panahon ng mga unang dinastiya na binubuo ng First at Second Dynasty. Sa panahong ito, ang mga pamayanang sakahan sa Egypt ay nasa ilalim ng 2 magkahiwalay na kaharian, ang Lower Egypt at ang Upper Egypt. Kalaunan, ayon sa tradisyon, nagkabuklod ang 2 kaharian dahil kay Menes o Narmer na nagtatag ng unang dinastiya. Ang mga hari ng Lower Egypt ay nagsuot ng pulang korona habang ang mga hari ng Upper Egypt ay nagsuot ng puting korona. Upang ipagdiwang ang pagsasanib puwersa ng 2 kahariang ito, lumikha si Menes ng korona mula sa pinagsanib na pula at puting korona. Maayos ang pangangasiwa ni Menes sa Egypt. Nagtalaga siya ng mga gobernador sa iba't ibang lalawigan at ginawang kabisera ang Memphis. Talakayin naman natin ang sumunod na panahon, ang Old Kingdom o Matandang Kaharian na binubuo ng 3rd hanggang 6th Dynasty. Ang Old Kingdom ang tinaguriang The Age of Pyramid dahil maraming pyramid ang itinayo sa panahong ito na nagsilbing monumento ng kapangyarihan ng mga pharaoh at kanilang huling hantungan. Naniwala sila na namumuno pa rin ang pharaoh pagkatapos mamatay dahil sa Ka o eternal life. Dahil inasahan nilang habang buhay mamumuno ang isang pharaoh, mas mahalaga ang mga libingan kaysa sa mga palasyo nila. Ang pagtatayo ng pyramid ay nangailangan ng matinding husay mula sa mga arkitektong nagdisenyo at sakripisyo naman mula sa libu-libong taong nagtayo nito. Pinakasikat na halimbawa nito ang Great Pyramid ni Khufu o ni Cheops na nasa Giza at naitayo noong 2600 before Common Era. Sinasalamin ng mga pyramid ang yaman at galing sa teknolohiya ng mga Egyptian, pati na rin ang kanilang husay sa pamumuno upang maisakatuparan ang ganitong malaking proyekto. Sa kabuuan, tinatayang may 80 lokasyon ang pinagtayuan ng mga pyramid sa Egypt, subalit marami dito ang gumuhuna. Ang mga natirang pyramid ay mga UNESCO World Heritage Sites na. Makalipas ang 2 siglo, natigil ang pagpapagawa ng mga pyramid, kaya itinuon na lamang ng mga pharaoh ang panahon sa ibang pampublikong gawain tulad ng paghuhukay ng kanal upang iugnay ang Nile River at Red Sea para mapabilis ang kalakalan at transportasyon. Si Pepi II ang kahuli-hulihang pharaoh ng ika-6 na dinastiya. Pinaniniwalaang tumagal ng 94 years ang kanyang pamumuno, ang pinakamatagal na paghahari sa lahat ng hari sa kasaysayan. 6 na taong gulang lamang siya nang maupo sa trono. Pagkamatay niya sa edad na 100, wala nang sumunod na mahusay na pinuno at bumagsak ang Old Kingdom. Sa pag-upo ng mahihinang pinuno, lumaganap ang tagutom, kaya nagsimulang hamunin ng ilang opisyal ng pamahalaan ang kapangyarihan ng pharaoh. Dahil dito, nasadlak ang lupain sa kaguluhan sa loob ng halos 2 siglo. Pagtapos ng Old Kingdom, sumunod naman ang First Intermediate Period na binubuo ng 7th hanggang 11th Dynasty. Sa panahon namang ito, tinangka ng mga bagong pharaoh na pagbuklurin muli ang Lower Egypt mula sa kabisera nitong Heracleopolis. Subalit ang kanilang mga katunggali sa Thebes ay binuo naman ang Upper Egypt.
Dulot nito, nagsagupaan muli ang dalawang magkaribal na kaharian. Kaya ang intermediate period na tinutukoy sa kasaysayan ng Egypt ay ang panahon na muling nagkakagulo ang dalawang kaharian. Talakayin naman natin ang Middle Kingdom o Gitnang Kaharian na binubuo ng 12th at 13th Dynasty. Sa panahong ito, ang kaguluhang politikal ay nagtapos ng manungkulan si Mentuhotep I kung saan napag-isang muli ang Egypt at nailipat ang kabisera sa Itijtawi na nasa Lower Egypt. Marami sa mga pharaoh ng panahong ito ang nakapagpanumbalik ng kaayusan sa Egypt. Nasakop ang Nubia sa timog at napalawig ang kapangyarihan ng Egypt hanggang sa Syria. Napaunlad nila ang kalakalan at transportasyon sa pamamagitan ng paghuhukay ng kanal mula Nile papuntang Red Sea. Nagtayo rin sila ng malalaking dike upang saluhin ang baha at gamitin bilang irigasyon sa malalawak na taniman. Nagkaroon din ng maraming ekspedisyon sa Nubia, Syria at Eastern Desert para magmina, makipagkalakalan at kumuha ng kahoy. Nagkaroon din ng kalakalan sa pagitan ng Egypt at Crete na nasa Mediterranean. Sa kabila ng kasaganahang naranasan ng mga Egyptian noong 12th Dynasty, namayani naman ang kaguluhan noong 13th Dynasty. Mula Itijtawi na nasa Lower Egypt, nailipat ang kabisera sa Thebes na nasa Upper Egypt, dahilan para mapabayaan ang Lower Egypt. Ito rin ang mga panahon na dumating ang mga dayuhan sa Egypt dahil sa kalakalan. Sila ang mga dayo mula sa Palestine na tinawag na Hyksos o Hekayu Kasut na nangangahulugang mga prinsipe mula sa dayuhang lupain. Sinamantala nila ang mga kaguluhan para palawigin ang kanilang kapangyarihan at makontrol ang Lower Egypt. Nagsimula silang mamayani noong 1670 before Common Era at kanilang nakontrol ang Lower Egypt sa loob ng 100 taon. Nadala din nila ang paggamit ng chariot sa Egypt. Tumungo na tayo sa sumunod na panahon, ang Second Intermediate Period na binubuo ng 14th hanggang 17th Dynasty. Ang panahong ito ay minarkahan ng isang hati-hating Egypt, kung saan ang mga Hyksos ay naghari sa Lower Egypt. Ang mga Egyptian ay namahala sa Thebes sa gitnang Egypt at ang mga Nubians naman ay nasa Upper Egypt. Noong First Intermediate Period at Second Intermediate Period, inilarawan ang mga panahong ito na walang pagkakaisa. Hindi lumaon na palawig ng mga Hyksos ang kapangyarihan hanggang sa katimugang bahagi na umaabot sa Thebes. Talakayin naman natin ang New Kingdom o Bagong Kaharian na binubuo ng 18th hanggang 20th Dynasty. Sa panahong ito, naitaboy ni Amosid I ang mga Hyksos mula sa Egypt na naging hudyat ng pagtatapos ng Second Intermediate Period at pagsisimula ng New Kingdom bilang pinakadakilang panahon ng kabihas ng Egyptian. Panahon din ito ng agresibong pagpapalawak ng lupain ng Egypt sa kamay ng malalakas na mga pharaoh. Ang kapangyarihan ng Egypt ay umabot sa Nubia sa katimugan hanggang sa Euphrates River sa Mesopotamia at sa lupain ng mga Hittite at Mitanni. Ito ang dahilan kung bakit tinatawag ang panahon na ito bilang Empire Age. Si Queen Hatshepsut na naging pharaoh pagkamatay ng asawang si Thutmose II na kinilala bilang isa sa mga pinakamahusay na babaeng pinuno sa kasaysayan. Kilalanin natin siya. Ako si Hatshepsut, isang babaeng maraming ambisyon sa buhay. Mababa ang tingin nila sa akin, kaya pinatunayan ko ang aking sarili. Labag man sa loob ko, pinilit kong ipakita sa tao na ako ay lalaki para tanggapin ang lahat bilang isang pharaoh. Ngunit hindi sa kasarian mapapatunayan ang galing. Ilibot ninyo ang inyong mga mata. Lahat ng mga templong yan ay ako ang nagpagawa. Naisalba ko ang ekonomiya ng Egypt dahil sa mga nabuksan kong kasunduan. Naisalba ko ang ekonomiya ng Egypt dahil sa mga nabuksan kong kasunduan para makipagkalakalan ng mga tao. Umunlad ang buhay ng mga tao at masagana ang pamumuhay. Nakarating din ang iba't ibang produkto sa bansang ito dahil sa pagpupursigi ko. Ang mga bagay na kayang gawin, hindi lamang ng mga kalalakihan. Isa rin sa mga tanyag na pharaoh ng New Kingdom ay si Amenhotep IV o Akhenaton.
Tinangka niyang bawasan ang kapangyarihan ng mga pari sa pamahalaan at baguhin ang paniniwala ng mga tao tungkol sa pagsamba sa maraming Diyos. Pinasimulan niya ang bagong relihiyon na nakatuon sa pagsamba sa iisang Diyos na si Aton, na sinasagisag ng araw. Sa kasamaang palad, hindi tinangkilik ng mga pari ang ganitong pagtatangka. Sa pagkamatay ni Akhenaton, tuluyang nawala ang kanyang sinimulan. Siya ay pinalitan ni Tutankhamun na noon ay 9 na taong gulang pa lamang nang maupo sa trono. Si Ramesses II ay isa sa mahusay na pinuno ng panahong ito. Sa loob ng 20 years, kinalaban niya ang mga Hittite mula sa Asia Minor na unti-unting pumapasok sa silangang bahagi ng Egypt. Natapos ang alitan ng Egypt at Hittite nang lumagda sa isang kasunduang pangkapayapaan si Ramesses II at si Hattusilis III, ang hari ng mga Hittite. Ito ang kauna-unahang kasunduang pangkapayapaan sa pagitan ng dalawang imperyo sa kasaysayan ng daigdig. Pinaniniwalaan din na ang exodus ng mga Hudyo mula Egypt ay naganap sa panahon ni Ramesses II. Muli na namang humina ang pamamahala sa Egypt sa kanyang pagpanaw. Sumunod na panahon naman ay ang Third Intermediate Period na binubuo ng 21st hanggang 25th Dynasty. Namayani ang pag-aagawan sa kapangyarihan sa panahong ito. Iba-ibang mga dinastiya ang naglaban-laban para makontrol ang Delta region sa Lower Egypt, habang ang mayayamang pari naman sa Thebes ay naghari-harian sa Upper Egypt. Bagamat kinikilala ng mga pari ang otoridad ng mga pharaoh, marami sa mga pharaoh ang napilitang ibahagi ang kanilang kapangyarihan sa mga makakapangyarihang paring ito. Marami sa mga pharaoh at mga pari ay mga Libyan. Tumira sila sa Egypt noon pang New Kingdom at sinubukang kontrolin ang Upper Egypt at pinigilan ang pag-aagawan sa kapangyarihan sa pamamagitan ng pagtatalaga sa mga anak nilang lalaki bilang mga high priest. Nagdulot ito ng mahabang taong pag-aaway sa pagitan ng mga haring Egyptian, haring Libyan at mga pari. Ngayon, nang magkaroon ng banta ng pananakop ang Assyria sa Egypt, pumasok sa eksena ang mga haring Nubian at sandaling napaalis ang mga Libyan. Sa tulong naman ng mga Assyrian, nakabalik muli ang mga Libyan at sinakop ang mga Nubian at kalaunan ay ang buong Egypt. Dito na nagsimula ang late period. Tumungo na tayo sa huling panahon ng kasaysayan ng sinuunang Egypt, ang late period o ang huling panahon na binubuo ng 26 hanggang 31st Dynasty. Nagsimula ang late period kay Psammethicus nang pagbuklorin niya ang Egypt. Siya ang unang pharaoh ng 26th Dynasty na namayani sa loob ng 125 years. Ngunit hindi lumaon. Napasa kamay ng mga Persian ang Egypt at nagsimula ang 27th Dynasty, kung saan si Cambyses II ang unang hari. Naging satrapy ng Persian Empire ang Egypt sa loob ng 100 years. Napalayas naman ng mga Egyptian ang mga Persian sa pagtatapos ng ika-28 dinastiya. Namuno muli ang mga Egyptian mula 29th hanggang 30th dynasty, bagamat mahihina na ang naging pinuno. Panandali ang bumalik sa kapangyarihan ang mga Persian at itinatag naman ang 31st dynasty. At noong 332 before Common Era, sinakop ni Alexander the Great ang Egypt at ginawa itong bahagi ng Imperyong Hellenistic na umabot ng Egypt, Macedonia, Asia Minor, Persia, Mesopotamia hanggang Indus Valley sa India. Sa kanyang pagkamatay noong 323 before Common Era, naging satrap o gobernador ng Egypt ang kanyang kaibigan at general na si Ptolemy. Noong 305 before Common Era, itinalaga ni Ptolemy ang kanyang sarili bilang hari ng Egypt at pinasimulan ang panahong Ptolemaic. Ang dinastiyang Ptolemaic ay naghari sa loob ng halos 300 taon, kung saan si Cleopatra VII ang kahuli-hulihang reyna. Ang Egypt ay naging bahagi ng Imperyong Roman noong 30 before Common Era. Ako si Cleopatra. Matalino, maganda at maraming ambisyon sa buhay. Bata pa lamang ay pangarap ko ng maging isang pinuno. Kung kailangan kong ibenta ang aking puri ay gagawin ko manatili ng buhay sa masalimuot na mundo ng politikang to. Nagtagumpay ako na impluwensyahan ng mundo na dapat ako ang pinapaikot. Mundo na pinapatakbo ng kalalakihan.
Hindi naging hadlang ang aking pagiging babae sa pagpapalakad ng bansang ito na napapaligiran ng mga manggagamit. Kaya't kahit kitilin ko ang aking buhay, nang paulit-ulit ay hindi ko pagsisisihan. Tapos na ang ating talakayan. Pero bago kita iwan, subukan mo muna ang iyong natutuhan sa paksang tinalakay natin. Magtatanong muna ako. Bibigyan kita ng 3 segundo para piliin ang tamang sagot. O, ready ka na ba? Unang katanungan. Ano ang tawag sa mga haring Egyptian noong sinaunang panahon? Satrap o Pharaoh? Kung Pharaoh ang sagot mo, tama ka. Ikalawang katanungan. Ano ang tawag sa sistema ng pagsusulat ng mga sinaunang Egyptian na nangangahulugang sagradong ukit? Hieroglyphics o cuneiform? Kung hieroglyphics ang sagot mo, tama ka. Ikatlong katanungan. Ano ang tawag sa monumento ng kapangyarihan ng mga Pharaoh at nagsisilbing kanilang huling hantungan? Ziggurat o pyramid? Kung pyramid ang sagot mo, bravo! Tama ka! Ika-4 na katanungan. Ang Hyksos ay nangangahulugang blank. Mga prinsipe mula sa dayuhang lupain o mga prinsipe mula sa mayamang lupain? Kung ang sagot mo ay mga prinsipe mula sa dayuhang lupain, magaling! Tama ka! Huling katanungan. Nahahati sa 9 na panahon ang kasaysayan ng Egypt. Tama o mali? Kung tama ang pinili mo, you've got it right. Naka-perfect 5 points ka ba? Wow, ang galing naman talaga. Kung hindi, okay lang yan. Tandaan na hindi masusukat ang talino sa score lang. Basta't sinubukan mo at may natutuhan ka sa lesson, ikaw ang winner. Pero mas winner ka kung isa sa isip mo na tulad ni Hatshepsut at Cleopatra, ikaw bilang babae ay may kakayahan, talino at puwang din sa lipunan. Hindi biro ang pinagdaanan ng mga babaeng ito para mapatunayan lang ang kanilang mga sarili. Hindi mo na kailangan gawin ang mga ginawa nila para lang matanggap ng tao at magtagumpay sa buhay. Tayo ay nabubuhay sa panahon na hindi na tinitignan ang kasarian. Kaya para sa lahat ng magigiting nating kababaihan dyan, gamitin ang inyong kakayahan, talento at talino dahil babae ka at kaya mo. At para prepared ka na sa next lesson natin, pakibasa na po ang paksa tungkol sa kontribusyon ng mga sinaunang kabihasnan na nasa Module 6. Hindi mo ba napanood ang previous episode ng Araling Panlipunan 8? Huwag mag-alala. Bisitahin lang po ang DepEd TV official YouTube channel. Don't forget to subscribe and hit the bell button para nanonotify ka sa mga new uploads. Paki-like and follow na rin po ang aking official Facebook page para updated ka sa mga latest educational posts ni Sir E. Hanggang sa muli, see you all sa next episode ng Sir E sa DepEd TV. Ako po ulit si Sir Enrique na nagsasabing, makinig para matuto, magbasa para makabisado, at manood para maging edukado. Paalam!